Magandang araw mga ka-online, welcome po sa aking channel. Sa video po natin ngayon, ipapakita ko po kung paano ko set up ang SRNE hybrid inverter. Ilang araw ko rin itong hinanda. Ang hirap talaga, nakakapagod, nag-DIY lang kasi ako. Ganito talaga kapag kunti lang ang budget. Pero sulit naman po, nabili ko ang pinapangarap ko kaya excited din naman akong i-install ito. Kaya ngayon sisimulan ko na pong mag-wiring nito. Buksan muna natin ang takip ng ating inverter. Pagmasdan nyo pong mabuti, kunin ang takip para sa daanan ng wire galing sa grid. Mayroon po itong mga butas. Isa itong insulator. Dito natin ipapasok ang tatlong wire para sa line 1, neutral at ground. Pasensya na po sa wire, yan lang kasi ang color ng wire na available. Ang blue ay sa line 1. White para sa neutral. At ang pangatlong wire ay para sa ground. Kapag okay na, balik ang takip na tinanggal. I-connect naman ito sa breaker galing sa grid. Ang blue ay sa line 1, at ang white sa neutral. Tiyaking hindi mabaliktad. Tandaan din na naka-open ang breaker nito. Isusunod naman ang wire para sa load. Ganun pa rin ang gagawin, ang blue sa line 1. Ang white sa neutral at ang pangatlo sa ground. Ibang color na naman ang ginamit kong wire. Yan lang kasi ang available. Ang dulo naman nito sa breaker. Ngayon, isusunod natin ang PV1. Ang blue sa PV1, plus sign or positive. Ang white sa PV1, minus sign or negative.
Ang dulo naman nito ay papuntang breaker. Ang blue sa pulang wire or positive at ang white sa itim na wire or negative. Tandaan, laging i-check ang wire kung wala bang maling connection. Ngayon naman isunod natin ang current limiter or CT. Ang itim na wire isaksak sa number 8. Ang puting wire naman sa number 9. Pagkatapos nito clamp ito sa wire ng grid papuntang breaker, ang arrow ay papuntang inverter. Next, ang communication cable naman ng stick logger ang isasaksak. Hindi gagana ang inverter kung walang PV, kaya dapat nakahanda na ang wire at connected na rin ito sa PV sa taas. Gagamit ng MC4 para madali itong i-connect or mag-disconnect kung sakali. Lalagyan na natin ng power ang ating hybrid inverter. Wala pa itong battery dahil wala pa akong budget pangbili. Hindi mag-power on ang inverter kung hindi susuplayan ng grid. Kaya uunahin natin close ang breaker ng grid. Ito rin ang magsilbing home load ko dahil naka-grid tie lang ako sa ngayon. Mapapansin po natin dito na kahit hindi ko pinindot ang power button ng inverter, automatic pong nag-on ang inverter. Napapansin niyo po ba yung ilaw na pula? Naka-fault po yan. First time ko pa po sa inverter na ito. Hindi ko pa alam bakit po may fault. Paki-comment po kung may alam po kayo. Salamat po. Mawawala naman yan pagkatapos ng initialization. E-set up muna natin ang mga parameters nito. Pindutin ang setting. Din pumunta sa basic setup. Piliin ang languages. Sa akin po English po ang pipindutin ko. Maaaring pindutin ang screen always on kung gusto mong mag-on lagi ang screen. Pwede namang hindi, may screen brightness din sa baba. Hindi ko na lang ito gagalawin. May beep din. Pagkatapos mag-proceed sa time setting. E-enter ang year, month, at ang day. Gagawa na lang ako ng separate tutorial tungkol sa time setup. Hindi ko muna gagalawin itong oras sa baba nito. Kapag na-set up na pindutin ang OK. Kung gusto mong baguhin ang password nito okay lang naman. Pindutin lang ang password setting. Ilagay ang new password at i-confirm sa baba. Next ng basic setup mag-proceed sa work mode setup. Sa hybrid mode, may on-grid, limit power to UPS load, at ang pangatlong box, limit power to home load. Since grid tie ang setup ko pipiliin ko ang pangatlo, limit power to home load. Sa PV Energy Manage, pipiliin ko ang first to load. Sa Battery Energy Manage, kahit alin man dito ang pipiliin ko wala pa ring mangyayari dahil wala po akong battery. Pindutin ang OK.
Sa peak charging wala mo nang gagalawin. Pag mapindot ang OK, lalabas ang configuration successful. Lastly, pindutin ang advanced setup. E-enter ang password. Ang default password ay 50. Click confirm. E-uncheck ang generator charging if wala nito. Sa other naman, e-check ang Pay in Connect Enable, PV Rise Check Enable, Leakage Current Protection Enable at ang City Directa Inverter. Kapag OK na pindutin ang OK. Hintayin mag-respond ang inverter. Mapapansin natin na hindi pa nakailaw ang AC in. Kaya pindutin natin ang power button sa baba nito. Umilo na. Naka-off po lahat ng ilaw at mga machine sa bahay kaya kunti lang po ang consumption nito. May consumption din kasi ang inverter. Wala pang battery na nakakonect. Grid at solar lang po. Mapapansin din natin ang voltahe ng grid na 227 volt. Ngayon close na natin ang PV breaker. Mayroon na tayong 297 volts. Mamaya mag-charge na ang grid sa battery kahit wala akong battery. Din ang PV. Wala pang na-produce na watts kasi wala pang naka-open na load. Naka-city limiter kasi ito kaya magdedepende lamang ito sa load kung ilan ang ilalabas ng inverter. Yan po ang kagandahan ng grid tie setup. Kaya lang hindi ito gagana kung walang grid. Pero kung may battery naman gagana pa rin ito kasi hybrid naman ito. Bubuksan natin ang ilaw. Ayan, sinusuplayan na ng PV ang ating home load. Tandaan na hindi natin dapat biglain ang inverter sa malaking load consumption. Dahan-dahan lang po. Isa-isa ko pong binuksan ang mga machine sa bahay.
Makikita po natin na umabot na po ito sa 400 watts ang na-produce ng inverter natin. Hindi ko pa pinaandar ang water pump at wala ring aircon kasi wala naman ako nito. Guys, yan. Salud po tayo. So yun siya guys, ito po yung load, naka-off po siya. So yun po yung load, naka-off. So ayan po yung ginagamit ko lang po is naka-off po. So yan lang po yung kain natin guys. Yan po yung kain natin. And ito po yung supply ng ating solar. And naka-grid po siya. Titingnan po natin kung ano po na naka-off po ay. Gumana po ang ating refrigerator, ang freezer at stand fan. Mga ilaw at mga ceiling fan. May naka-charge na mobile phone, laptop, 1000 watts na heater. Naka-produce po ng 1700 watts ang ating inverter. Ang consumption natin sa grid ay kunti lang po. Ito po ang city limiter. Naka-clamp sa line 1 galing sa grid papuntang inverter. Ang arrow ay nakaharap sa inverter. Tingnan nyo po ang linya ng wire. From main breaker to home load breaker to grid breaker ng inverter. Sana may natutunan po kayo nito. Kung may mali po ako paki-comment na lang po sa baba ng ating video para naman maitama ko. Huwag po mag-atubiling magtanong dahil sasagutin natin yan. Salamat po sa panunood. Hanggang sa next video po.